So ipinagmamalaki ni Basti Duterte na naging maayos daw ang bansang Pilipinas nung panahon na umupo ang kanyang ama bilang presidente when in fact nalagay po tayo sa alanganin. Lumaki ang utang ng Pilipinas, maraming mga proyekto ang inumpisahan pero hindi natapos at karamihan dito ay substandard lang, no? Laway lang ang puhunan ni Digong kumbaga. Now, ang dami din mga naganap noong panahon na yun na mga ordinaryong mga tao hindi nila 'to maiintindihan dahil, maraming mga bagay na hindi ito nasawalat sa publiko kumbaga. Now ito si Digong, ginawa niyang sindikato ang gobyerno. Sinindikato niya lahat. Lahat ng ahensya ng gobyerno naglagay siya ng mafia at si Digong ang mastermind at pinuno ng mga mafiyang ito. Now, pumunta tayo dito sa storya ni Westy Barayuga na talagang kahindik-hindik at nakakakilabot po talaga itong storya na to. I suggest sa mga hindi nakakaalam ng storya ni Westy Barayuga, marami po kayong makikita mga videos na nagkukwento kung ano ba talaga ang naganap sa kanya noong mga panahon ng Administrasyon Duterte. Ito yung karumal-dumal na pinaslang sa loob ng kanyang sasakyan, no? At sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya po ay isang retired police general at naging PCSO board secretary noong 2018. Now, bakit nga ba siya pinaslang? Pinaslang siya sa kadahilanan na na-discover niya ang anomalyang nagaganap sa loob ng PCSO. At hindi niya to sinang-ayunan. Yan ang nangyayari sa mga taong hindi sumasang-ayon sa mga kagustuhan ni Digong. Ginugurgur talagang diretso. Si Ruina Garma, ang general manager, noong mga panahon na yun, nalaman niya na gustong tumayo ni Westy Barayuga bilang key witness sa mga nagaganap na anomalya sa loob ng PCSO. Ngayon, si Ruina Garma ay nagsumbong dito kay Digong tungkol sa mga planong ito ni Westy Barayuga. At doon na pinlano ang paggurgur sa kanya. Ito yung nakakapangilabot na parte sa proseso ng paggurgur sa kanya. Nahirapan daw yung mga inutusan para patayin siya. Nahirapan daw talaga kasi wala daw sariling sasakyan itong si Westy Barayuga. Imagine that, ang tagal niya sa serbisyo pero hindi siya naka-Ferrari, hindi siya naka-Bentley, wala siyang magarang sasakyan, no? Yung mga nagtatrabaho na maayos, sila pa talaga yung pinaliligpit nung mga panahon na yun. 'Di ba? Just imagine that. Magtataka ka na lang bakit yung mga maayos na nagsisilbi, yun yung namamatay, yun yung nililigpit, 'di ba? It says a lot about what's happening that time. Nahirapan silang ipagurgur itong si Westy Barayuga dahil gumagamit lang ito ng pampublikong sasakyan. At pangalawa, ay nagbabaon lang ito ng pagkain niya sa kanyang opisina. Hindi siya lumalabas. So, ang hirap niyang tambangan, kumbaga. So, para maisakatuparan ng kanilang plano, nagbigay sila ng sasakyan dito kay Westy Barayuga at nilagyan pa nga nila ng GPS para matukoy kung saan ang kinaroroonan ni Westy Barayuga that time. At doon na nga naganap ang kahindik-hindik na pagkakasawi nito ni Westy Barayuga. Sobrang nakakapangilabot, no? Kasi ito daw si Sir Wesley, siya daw ay napakamarangal, mabait, masipag na ama, no? At talagang nagsiservisyo siya ng totoo. Isipin mo yung gusto mo lang magtrabaho pero pina-target ka. 'Di ba? Dahil lang may nadiskubre ka na korupsyon sa loob ng pinagtatrabahuan mo. Nakakalungkot lang na ang daming pinapaslang ng mga Duterte noong panahon na yon dahil lang hindi sumasang-ayon sa kanilang mga kagustuhan at nadidiskubre ang kanilang korupsyon. Now, I suggest yung mga hindi po nakakaalam nito mga storyang ito, better look it up on YouTube or in Google para mas maintindihan nyo po itong storyang ito at talagang in some ways, ay talagang mamumulat po ang inyong mga isip, no? Kung ano ba Alam niyo mga kababayan, I totally agree po dito po sa sinabi niya. By the way, ito po yung kanyang platform. Ito po, pwede niyo po siyang i-follow dyan. Suportahan po natin ang lahat po na nagbibigay po sa atin ng tamang impormasyon, nagre-raise ng awareness at nakikipaglaban po para sa katotohanan, para po sa ating bansa. So, yung sinasabi po niya, susugan ko lamang po bilang reaksyon. Naniniwala po ako na nung panahon po ni Duterte para po tayong pinamunuan ng mga sindikato na mayagpag po yan. Doon pa lamang po,
sa mga senador na nag-aproba para gawing legal ang Pogo sa Pilipinas na illegal sa ibang bansa, ginawang legal dito, wag na po tayong maglokohan dito. Alam po natin na merong mga tumatanggap ng payola dyan. May mga tumatanggap ng suhol dyan para po sa continuous operation ng Pogo na iyan, mga kababayan. Yung mga senador, mga DDS Chinator, ginawang legal ang Pogo sa Pilipinas. Tapos ano natuklasan nila, Senator Rizal Ontiveros? May mga krimen, human trafficking, may murder, may scam. Kung maalala nyo, ang daming text scams na nare-receive natin mga Pilipino nung nandiyan pa ang mga Pogo. Kaya kudos kila Senator Rizal Ontiveros, Senator Win Gatchalian, pinasara nila ang mga Pogo. At nagpapasalamat tayo kay PBBM dahil tumugon siya sa panawagan nila Senator Rizal Ontiveros na ipasara ang mga Pogong yan. So isa pa lamang po yan, mga kababayan. Ano pa yung formally sa DOH, yung PhilHealth corruption, yung TARA system dyan sa custom, kung saan nakapasok yung mga magnetic lifters, tapos yung pastillas scheme dyan sa immigration, yung mga illegal na produkto galing China na nakakapasok po dyan sa customs natin, sa mga pantalan na may nasusuhulan lamang, no? Yung mga nagpapapasok at kung ano-ano pa sandamakmak pa na kasindikatuhan at korupsyon na nangyari sa Pilipinas noong panahon ni Duterte. Kaya nga po, kung titignan nyo yung Corruption Perception Index, ikumpara nyo po yung admin ni Duterte at ni President Pinoy Aquino, lumala po ang korupsyon sa panahon ni Duterte, lumagapak. Tapos yung sinasabi ni Ma'am, no, na ginamit po, no, yung kapangyarihan ni Duterte para ipatumba yung mga kalaban nila, no, yung mga witness, yung kinukwento niya, yung nangyari kay Barayuga. Ako po naniniwala na kahit po nagwi-witness ngayon si Garma sa ICC, dapat po siyang panagutin sa nangyari kay Barayuga, mga kababayan. Yung naaalala ko at observation ko sa panahon ni Duterte, ginamit po nila ang war on drugs para po pagbintangan ang mga kalaban sa politika, idiin ang mga kalaban sa politika, at itumba ang mga inosente para sabihin lamang na sila ay galit sa droga. Pero sino pong mga namayagpag? Yung mga kaalyado nila, mga dikit sa kanila ng mga sindikato. Idiniin si Senator De Lima, muntik pang pagbintangan si Senator Trillanes. Inamin po yan ng isang witness sa Quadcom na si Senator Trillanes daw po yung gustong idawit sa pagpasok ng magnetic lifter doon sa custom. Pero sinong pangalan po ang binabanggit nila Mark Taguba at nila Guban? Si Pulong Duterte at si Man Scarpio, mga kababayan. So ganun po ka-evil, ganun po kasama, ganun po ka-corrupt ang panahon ni Duterte, mga kababayan. Imagine, ginamit nila yung war on drugs. Don't get me wrong ha, lahat tayo galit na galit sa bawal na gamot sa droga. Pero yung ginawa ni Duterte, ginamit nila ang kanilang propaganda na war on drugs kuno para idiin, ipakulong ang kanilang mga kalaban. Tignan nyo, yung ginawa nila kay Senator De Lima, pero hindi nila napatunayan. Pero yung damage na ginawa nila kay Senator De Lima, up to now, andyan pa din. At hindi na mawawala yun. Kasi yung mga DDS, hindi naniniwalang inosente si Senator De Lima. Paniniwalaan lang nila yung puo nilang si Duterte. Pag sinabi ni Duterte, kahit kasinungalingan yan, paniniwalaan nila. Ganun po kalala ang ginawa ni Duterte. Mantakin mo si Senator Trillanes, napakatinong tao, mabuting tao, napakalinis ng record ng mama, anti-corruption, lumalaban sa corruption, pagbibintangan, nasangkot sa pagpasok ng magnetic lifter. But in reality, sino po ang mga pangalan o kanino mga pangalan ang lumulutang na binabanggit ng mga witness at mga na-convict dyan sa kasong iyan na may kinalaman sa pagpasok ng bilyones na halaga ng shabu dyan sa custom? Kaninong pangalan? Pangalan po ni Man Scarpio at ni Pulong Duterte. Tapos, ibibintang kay Senator Trillanes. Hindi po ba napakasama, napaka-evil? Kaya sila Asierto, Matobato, tsaka si Las Cañas, sinong binubulgar ngayon? Si Duterte at ang kanyang di umano'y Davao Group na sinasabi sindikato, mga kababayan. Kaya hindi po ako makapaniwala na up to now may mga DDS pa rin na nagtatanggol, sumusuporta at naniniwala sa mga Duterte, mga kababayan. Doon na lamang po sa katotohanan walang naipakulong na senador or congressman or malaking politiko si Duterte na may kinalaman sa korupsyon at bagkos may nakalaya pa, doon na lang eh. Hindi ba dapat ma-turn off na kayo, mga DDS? Dapat red flag na yon. Grabe, namayagpag po yung Pogo. Hindi naman nawala yung mga shabu, yung mga bawal na gamot. Parang tumalamak pa nga eh. Ini-GK lang ng ini-GK yung may hira para masabi na lumalaban sa droga.
Again, don't get me wrong. Ayaw po natin pare-pareho ng droga, pero yung ginawa nila Duterte, ginamit nila ito para sa kanilang benepisyo at interest, in my opinion. Dahil yun po yung nakita natin eh. Look at him now. Nasaan siya ngayon? Nakakulong. Dahil meron siyang mga ginawang mali. Magtataka ka, nakapasok ang bilyones na halaga ng shabu na nakalagay sa magnetic lifter sa customs. Itatanggi niya. Una, tinanggi niya eh. Eventually, inamin na rin niya nung nag-insist ang PIDEA at saka yung mga canine dog na meron talaga. Inamin din niya, pero nung una, itinanggi niya. Siguro akala niya makakalusot. Tapos, ang malala, wala siyang napanagot na big time. Ang napanagot at nakulong na convict, mga bodigero at mga small-time customs broker. So, hindi ka pa ba mag-iisip doon? Hindi ka pa ba mag-iisip? Bakit ganun? At saka ito, itong kinukwento ni Ma'am, yung nangyari sa PCSO. Grabe din ang naging corruption dyan nung nakaraang administrasyon. Yung nangyari kay Wesley Barayuga yata yun. Ano yan? Basta na lang itanong ba? Anong sabi na reason doon? Sangkot daw sa droga? Yung po yung ayaw natin eh. Ginamit nila para idiin ang mga witness, makalaban nila sa politika, ginamit nila yung propaganda nila na war on drugs. Pinaimbestigahan ba ni Duterte yun? Naghanap ba si Duterte ng tao para panagutin? Pinahanap ba ni Duterte ang taong tumumba doon para panagutin? Diba mga kababayan, hindi. Kaya ako naniniwala dapat yung si Garma ay managot din. Kaya po tayo nagsasalita at kung hindi po tayo magsasalita mga kababayan, mamamayagpag po ang mga sindikatong yan sa gobyerno. Kaya ngayon, at least ngayon na kahit papano, iniisa-isa na po silang panagutin. Kaya ako naniniwala sa 2028, dapat po yung kasing tapang kung alam niyo, nanghihinayin talaga ako. Sana talaga tumakbo si Senator Trillanes dahil kailangan po talaga natin ng matapang, buo ang loob, may prinsipyo, matalino para ipagpatuloy ang paglaban sa korupsyon at sa mga sindikato sa gobyerno. Dapat hindi po tayo pumayag na makabalik na naman po ang mga sindikato, mga kababayan. Wala, lugmok na ang Pilipinas at talagang sa putika na po tayo pupulutin kapag mga sindikato na naman po ang manalo sa 2028. Sana po tumakbo si Senator Trillanes bilang senador, vice president man, or presidente. At kailangan po natin siyang tulungang manalo. Hikayatin po natin siya dahil kailangan po natin yung tapang at talino niya at yung pagiging buo ang loob niya na lumaban sa mga masasamang politiko at sindikato. Sana po talaga tumakbo siya. So, tayo po ay magparamdam sa kanya, iparamdam natin sa kanya na kailangan natin siya, kailangan siya ng mga Pilipino, mga kababayan. Salamat po.